Maligayang pagbabalik sa epikong manhwa na ito, kung saan ipagpapatuloy natin ang kwento 1,200 araw bago bumalik si Kim Min-jun sa Earth. Sa isang magandang paglubog ng araw sa Isgard, nakatingin ang santa sa malayo malapit sa kanyang templo. Ang kanyang umaalon na gintong buhok ay kumikislap sa kaakit-akit na orange na sinag ng araw, at may ekspresyon ng kalungkutan sa kanyang mukha. Naputol ang kanyang pagninilay-nilay nang marinig niya ang pamilyar na boses mula sa likod, tinatanong kung anong nangyayari. Paglingon niya, ang boses ay walang iba kundi ang ating bayani, na curious malaman kung bakit siya tinawag. Inayos ng santa ang kanyang buhok at ngumiti ng maliwanag, simpleng sinasabing masarap lang lumabas at maramdaman ang hangin. Pero syempre, ang ating bayani ay isang thought slayer, at wala siyang balak magpadala sa ganitong uri ng sitwasyon. Sa katunayan, galit na galit siya sa sagot ng babae. Sa maanghang na dila at umuusok na ugat sa noo, sumagot siya na natutulog siya sa bukid ng ilang linggo, at hindi siya nasa mood para mag-relax sa hangin. Kitang-kita sa mukha ng santa na pinagsisisihan niya ang kanyang mga sinabi. Gayunpaman, bumalik ang ngiti sa kanyang mukha at humingi siya ng paumanhin ng may lungkot sa mata dahil sa kanyang kawalang pakundangan. Sa wakas, sinabi niyang excited lang siyang makalabas dahil hindi siya pwedeng lumayo sa templo. Muli, wala nang pakialam si Min-jun sa drama ng babae at agad na tinanong ulit kung bakit siya tinawag. Sa wakas, binanggit ng santa na nakatanggap siya ng balita tungkol sa mga kasama ng ating bayani na malubhang nasugatan sa loob ng isang dungeon. Muntik na niyang banggitin ang nakakahiya nilang pangalan ng kulto, pero pinutol siya ni Min-jun para linawin na wala sa mga iyon ang maaaring tawaging kulto niya. Sinabi niyang sumunod lang sila sa kanya at nasugatan ng mga Dark Hounds, at dahil ginamaw na niya ang kanilang mga sugat, wala na siyang balak isipin pa sila. Ngumiti ang santa nang marinig ang salitang Dark Hounds dahil natutunan na naman siya ng bagong salita mula sa ating bayani. Nakita ang reaksyon ng santa, lumapit si Min-jun at ipinaliwanag na tinutukoy niya ang isang halimaw na tinatawag na Parkas. Dahil literal na ang pagsasalin nito sa kanyang wika ay Dark Hound, iyon ang mas ginagamit niya. Pero bigla siyang naging seryoso at tinanong ang santa kung may kaugnayan nga ba ang Isgard at Earth na nilusob din ng parehong mga halimaw bago siya nasummon. Pagkatapos ng saglit na katahimikan, sumagot ang santa ng simpleng, oo. Hindi mo maitikaila, napaka-suspicious ng ekspresyon niya ngayon. Ipinaliwanag niya na ang mga gates at halimaw ay nagsimulang lumitaw sa Isgard daan-daang taon na ang nakalipas. Kung may koneksyon man sa pagitan ng mundo at Earth, ito ay dahil pareho silang apektado ng parehong kakaibang phenomenon. Bagaman aminado siyang may dahilan si Min-jun para magduda, lalo na't napunta siya sa Isgard sa pamamagitan ng gate, nilinaw din niya na ang paglalakbay sa pagitan ng dimensyon ay hindi madali. Maraming enerhiya at resources ang nagastos para lamang masummon si Min-jun, kaya imposibleng makagawa sila ng maraming gates at halimaw mula sa iba't ibang dimensyon. Matapos marinig ang paliwanag, tinitigan ni Min-jun ang babae at naglakad palayo, nagbigay ng babala na kapag dumating ang oras na kailangan niyang bumalik sa Earth, huwag siyang babaliktarin ng santa. Muling ngumiti ng misteryoso ang santa na parang may mga plano siya na hindi pa ibinubunyag. Tapos na ang flashback at ngayon ay nasa kasalukuyang panahon tayo. Nasa bundok kung saan nadiskubre ni Min-jun ang kanyang #1 fan, iniisip niya ang usapan nila ng santa. Hindi niya kailanman pinagkakatiwalaan ang santa kaya nagsaliksik siya tungkol sa Isgard. Nakakalungkot, ngunit totoo nga ang sinabi ng santa. Noong panahong iyon, imposible pa para sa kanya na maglipat ng malalaking dungeons at halimaw sa ibang dimensyon. Ngunit tila nagbago na ang mga bagay ngayon. Nakakatagpo siya ng sunod-sunod na demonic monsters at hindi niya maintindihan kung bakit gagamitin ng santa ang ganoong kalaking holy power para sa isang tila walang saysay na bagay. Isa sa mga naiisip niyang dahilan ay ang presensya ng mga banal na artifacts na posibleng nagpapahintulot sa kanya na gawin ito. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin malinaw kung bakit ito ginagawa ng santa para lamang hulihin siya. Habang iniisip ang lahat ng ito, napansin ni Min-jun ang nilalang sa harap niya. Si Mr. Fart, kilala rin bilang Libango, ay kasalukuyang nakaluhod at nagpahayag ng kanyang walang hanggang katapatan kay Master Min-old na muling nagligtas ng kanyang buhay. Alam ni Min-jun na wala siyang magagawa para pigilan ang ganitong klaseng fanatic, kaya sinabi niya na tawagin na siya sa kanyang tunay na pangalan dahil Min-old ay isang alias lamang noong nasa Isgard pa sila. Sa mukha na puno ng kasabikan, sinubukan ng tagahanga na tawagin ang kanyang Panginoon sa tamang pangalan. Ngunit mahirap ang Koreano, at napakalala ng pagkakapronunsya na hindi ko man lang maipaliwanag. Sinubukan siyang itama ni Min-jun, pero agad sumuko at tinanong si Bango kung kaya niyang gumamit ng ilang sining ng panggagaya.
Kinumpirma ng lalaki na kaya niya, ngunit may pag-aalinlangan si Menjon dahil kaunti lamang sa kanyang demonyong enerhiya ang naibigay niya na napakahirap kolektahin sa mundo. Muling nagpasalamat ang tagahanga sa kanyang Panginoon para sa ibinigay sa kanya at kinumpirma na kaya pa rin niyang mag-transform sa isang maliit na hayop gamit ang kasalukuyang antas ng kanyang enerhiya. Nalugod si Menjon sa narinig at itinuro kay Bango ang isang uwak na malapit, sinasabing gayahin ang ibon. Walang alinlangan, binalutan ng itim na salamangkero ang sarili ng kanyang demonyong enerhiya at agad na nag-transform sa isang uwak sa loob ng ilang segundo. Habang pinapahalagahan ang kanyang bagong anyo, inutusan ng ating bayani ang kanyang tauhan na sumama sa isa pang alagad at manatili sa mga anino hanggat hindi siya tinatawag. Ang tinutukoy na tauhan ay nakatitig ng masama sa kanyang bagong karibal at mukhang hindi siya natutuwa sa kanyang presensya. Sa kanyang maliliit at matabang mga binti, hindi pa siya makagalaw ng maayos. Kaya't lumapit siya sa tagahanga. Ang ulo ni Tiny ay nagpalitan niyo para ipakita ang kanyang inis, at ang uwak ay tumitig pabalik upang ipakita na hindi siya susuko. Ang maliliit na nilalang ay halos magdikit ang mga mukha, handang mag-away ng walang dahilan. Siyempre, pinigilan sila ni Menjon, pero ang uwak ay nagsimulang mag-alboroto sa galit at pagkadismaya. Sinabi ni Menjon na tigilan ang kalokohan at gumamit ng tamang mga salita, kaya't nagsalita na sa wakas ang lalaki habang nakatitig sa mga mata ng kanyang karibal. Bilang nagpakilalang kanang kamay ng kanyang Panginoon, nais niyang ipakita ang kanyang rango sa harap ni Tiny. Ngunit hindi pinapansin ni Menjon ang kalokohan na ito, at iniutos sa dalawa na magkamay at kalimutan ang bagay na ito, o iiwan niya sila sa tabi ng daan. Sandaling nagkatitigan ang dalawa, parang si Tom at Jerry, ngunit matapos mapagtanto na hindi nila kayang suwayan ang kanilang Panginoon, nagkamay sila at itinabi ang kanilang alitan para sa ibang pagkakataon. Sa ilalim ng mayanhing mga puno sa kagubatan, mabilis na ipinaliwanag ni Menjon na susunod si Bango sa mga tagubilin ni Tiny, at si Tiny ang pipigil kay Bango kung sakaling mawala siya sa landas. Dahil sa kaligtasan muna, ang kanilang pangunahing moto, tinanong ng Panginoon ang kanyang mga tauhan kung naintindihan nila, at ang mga nilalang ay sumaludo upang kumpirmahin. At sa wakas, pinakawalan na niya ang kanyang mga alagad upang magpatuloy sa kanilang mga misyon. Pumagaspas ang uwak upang lumipad, at ang Nightwalker ay naglaho sa kanyang anino upang sumama. Ngayon na parehong bahagi sila ng isang katawan, sabay silang lumipad papunta sa dilim ng gabi upang gawin ang kanilang dapat gawin. Habang pinapanood sila ni Menjon na umalis, mamantong hininga siya ng may ginhawa, kasabay ng pag-alulong ng kanyang tiyan. Hindi sigurado kung may bukas pa sa oras na iyon, ipinahayag ng lalaki ang kagustuhang kumain ng ramen bago matulog. Ilang araw pagkatapos nito, muli tayong nagbalik sa kampo, kung saan isang masayang Corporal Wangshek ang pumasok sa locker room upang mag-anunsyo ng isang kapanapanabik na balita. Nag-uusap-usap ang mga lalaki na parang dati, ngunit wala sa kanila ang makaintindi sa masiglang ekspresyon ni Wangshek. Pagkatapos ng ilang saglit ng katahimikan, nagkomento si Ponytail na baka tuluyan ng nabaliw ang kanyang kaibigan, at sumang-ayon ang iba. Gayunpaman, sina Orange Hair at ang kanyang kaibigan ay pinansin ang kasabikan ni Wangshek at tinanong kung ano ang dahilan ng ingay. May malaking ngisi sa kanyang mukha habang ipinapalam ng lalaki sa lahat na ang chart ng quarterly performance ng Playpen ay sa wakas na post na sa harap ng opisina ng admin. Nakuha ng balitang iyon ang atensyon ng ilang antok na individual, at habang sinusuot ni Sargento Lee ang kanyang uniforme, may nagkomento na malamang siya na naman ang nasa unang pwesto. Marami ang mga raid at pagsasanay ngayong quarter ng taon, at bilang karaniwang pinakamahusay, hindi na mahirap isipin na si Sargento Lee ang nasa tuktok. Pati na si Wangshek ay kinumpirma na nakuha ni Lee ang 75 puntos ayon sa resulta, na nagbigay ng katiyakan sa iba na malamang siya ulit ang nanguna. Pero syempre, hindi natin maaaring baliwalain ang bagong balitang pampasabik, at siniguro ni Wangshek na ibunyag ang pinakakagulat-gulat na balita sa lahat. Sa isang napakakalmadong anyo, ibinulong niya sa iba na si Sargento Lee ay nakakuha lamang ng pangalawang pwesto ngayong quarter. Sa isang saglit, natuwa ang iba na ang pinuno sa wakas ay nabawasan ng pwesto, ngunit nagdala rin ito ng mga tanong kung sino ang nakakuha ng higit sa 75 puntos. Alam na natin kung sino iyon, at ang tinutukoy na tao ay pumasok sa locker room na nagpupugay sa literal na perpektong oras. Habang abala si Minjun sa pagbati sa kanyang mga kasamahan, nagsimula ng mag-isip si Orange Hair kung siya nga ba ang tumalo kay Lee Sung-ho. Kinumpirma ito ni Wangshek, at idinagdag na ang ating bida ay nakapagpasindek sa buong dibisyon sa pamamagitan ng pagkamit ng 79 na puntos sa pagsusuri. Siyempre,
Ang ganoong di kapani-paniwalang tagumpay ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga inosenteng corporal na hindi alam na posible ang ganoong kataas na puntos. Bigla na lang, pumasok ang komandante ng Play 10 sa silid upang makita ang kanyang mga tauhan, at lahat ay nagbigay ng saludo. Iniabot niya kay Kim Min-jun ang tanong kung siya nga ba ang nakakuha ng pinakamataas na puntos. Nagtanong ang komandante kung nag-enjoy ba siya sa kanyang bakasyon, at may kasiglahan ang sagot na ito'y naging masayang oras. Habang tila natutuwa sa sagot na iyon, nagpa siya ang komandante na ipakita sa ating bida ang resulta ng kanyang pinakabagong tagumpay. Ang item na iyon ay nagdulot ng malalakas na reaksyon mula sa iba na halos hindi makapaniwala kung paano iyon posible. Ang tanging hindi nagulat ay si Sargento Lee, na tila alam na ang nangyayari. Ang hawak ng komandante ay simbolo ng sarhento na nangangahulugang ang ating bida ay muling na-promote. Ang pagtanggap ng promosyon ng hindi sumasailalim sa pagsusulit ay nangangahulugang ito'y isang espesyal na exception, at dahil ang huling promosyon ni Min-jun ay isa ring espesyal na kaso, mahirap paniwalaan ng lahat na nangyari ulit ito. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagdududa, kinumpirma ng komandante na natanggap na nila ang opisyal na dokumentasyon sa kanilang dibisyon ngayong araw. Hindi lang si Min-jun ang napili bilang pinakamahusay na sundalo sa buong dibisyon sa Hunter Field Maneuvers, kundi pati na rin ang kanyang voluntaryong trabaho na paglilinis ng dungeon sa kanyang bakasyon ay mataas na kinilala ng militar. Bilang resulta, ang komandante ng dibisyon na si Brutus, na nagkaroon ng magandang karanasan sa Team Ken Dungeon kasama ang ating bida, ay muling nagbigay ng espesyal na utos upang proseso ang kanyang promosyon. Walang duda, ang ating bida ay lubos na nasisiyahan sa ganitong maligayang balita, at hindi mapigilan ang mataas na pagtingin kay Brutus. Ngayon, tinanggal ng komandante ng Play 10 ang 3 guhit ng isang corporal mula sa damit ni Min-jun, at ipinalit ang 4 na guhit, na opisyal na nagpapakita na siya ay na-promote na bilang sarhento. Siyempre, ang promosyon ay laging sanhi ng selebrasyon, at buong puso ang palakpakan ng buong unit para sa kanilang bagong sarhento. Maliban sa isang tao na mukhang lubos na nag-aalala tungkol sa isang tiyak na bagay. Habang inilabas ni Ponytail ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa, nakita natin na ito ang parehong postahan na ginawa nila bago ang kanilang dungeon training tungkol sa susunod na promosyon ni Kim Min-jun, kung saan nagbigay si Gwangshek ng hindi kapani-paniwalang hula ng 1 buwan na may kabuoang sahod bilang pusta. Bagamat tila hindi pa rin kapani-paniwala, si Gwangshek ay masaya nang nanalo sa postahan, at walang magawa si Ponytail kundi tanggapin ang katotohanan at isuko ang kanyang sahod. Ngunit syempre, ang mga nananalo sa lottery ay laging nagiging target, at ang papel ay agad na inagaw mula sa kamay ng corporal. Ang nangagaw ay walang iba kundi si Min-jun, at ang kanyang mga bagong tauhan ay pawis na at kinakabahan tungkol sa maaaring gawin niya sa kanilang postahan. Tulad ng inaasahan, tinanong muna ng ating bida ang kanyang alagad kung alam niya bang siya'y ngayon nakikipag-usap sa isang sarhento. Hindi na kailangang sabihin, ang dating bastos ay matagal nang natutunan ang kanyang leksyon, at hindi na kailanman susubukan pang maliitin ang sarhento. Matapos tingnan ng mabuti ang papel, nakita ni Min-jun na nanalo ang kanyang alagad ng napakagandang pusta, at mabilis na kinumpirma ni Gwangshek ang impormasyong iyon, bagamat maraming beses siyang nauutal sa kanyang mga salita. Sa puntong ito, ang kawawang corporal ay sobrang kinakabahan at pinapawisan, dahil wala siyang ideya kung ano ang iniisip ng ating bida. Sa tingin ko tama ang kanyang kaba dahil si Min-jun ay may suot na isa sa mga pinakamasamang ngiti na nakita ko sa kanya sa mahabang panahon. Nagkomento siya na masarap maging isang nanalo, at maaari ko lang isipin kung ano ang plano niyang gawin sa kanyang alagad. Sa susunod na eksena, dinala tayo sa bagong lugar, kung saan si Min-jun ay suot pa rin ang kanyang bagong badge at ngumingiti na parang sobrang saya sa buhay. Ang dahilan ng kanyang kasiyahan ay maaaring ang paghihirap ng mga tao na tumaya sa kanya, at ang dalawa sa kanila ay nakatayo na sa atensyon at pawis na. Samantala, si Gwangshek ay mukhang halos mahuhulog na ang kanyang mukha, at desperadong inalok ang 30% ng kanyang panalo kay Min-jun. Tiningnan ng ating bida ang nahihirapang tao, at ipinahayag na hindi niya ito ginagawa para sa pera. Narinig ito, tinaasan ni Gwangshek ang alok sa 40%. At habang lumalabas tayo upang makita ang buong eksena, nakita natin na pinilit ni Min-jun na mag-ehersisyo siya gamit ang sobrang bigat na mga pulang bato. Muli, sinabi niya sa kanyang alagad na hindi pera ang problema, at nais niyang maintindihan ni Gwangshek na hindi siya galit sa postahan. Ang kawawang tao, na umiiyak na rin sa puntong iyon, ay humingi ng paumanhin sa hindi pagkakaintindihan. Pero hindi pa rin iyon nagpapaliwanag kung bakit siya pinaparusahan. At upang dagdagan pa ang apoy, sinubukan pa ni Min-jun na magdagdag ng mas malaking presyon sa kawawang tao.
Sa wakas, nang magsimulang mawala ang kaluluwa ng corporeal, nagpa siya ang ating bida na maawa at iniangat ang bar gamit ang isang kamay. Ang nag-aapoy na corporeal ay halos walang buhay na sa bangko, at ang kanyang dalawang kaibigan ay takot na takot sa makita kung paano itinaas ni Sargento ang mga pulang bato gamit lamang ang isang kamay. Ayon kay Minjun, wala rito ang maituturing na parusa, dahil tinutulungan lang niyang mag-train ang kanyang alagad. Gusto rin niyang ipalawak ang kanyang kabaitan sa dalawa pang kasamahan, ngunit parehong tinanggihan ng mga adik sa pastahan ang kanyang alok sa takot sa kanilang buhay. Nakikita ang kanilang pagtanggi, ipinakita ni Minjun ang isang malungkot na ekspresyon at sinabi na sayang naman na ayaw nilang mag-training. At sa pag-aakalang positibo ang ngiti ni Minjun, sinubukan ng mga corporeal na tumakas sa pagsasabing may pupuntahan sila. Siyempre, sila ay napahinto nang marinig ang nakakatakot na tono ng ating bida na patuloy na inuulit na napakalungkot nito. Dahan-dahan siyang humarap sa dalawa, at may nakakatakot na ngiti, pinaalala niya sa mga corporeal kung gaano kalungkot na sa tingin nila ay may karapatan silang tumanggi sa kanyang mga utos. Nagpadala ng kilabot sa mga kawawang sugarol ang takot sa kung ano ang susunod na mangyayari, at habang lumalabas tayo mula sa silid pagsasanay, wala tayong naririnig kundi mga sigaw ng pagdurusa. Pagkaraan ng ilang sandali, si Guangshek ay nanatiling walang malay sa kanyang bangko, at ang dalawa pang corporeal ay hingal at ubo sa ibabaw ng isang lawa ng kanilang sariling pawis. Mukhang nagkaroon sila ng isang magandang pag-eehersisyo. Sinamantala ni Menjan ang di kaaya-ayang oras na ito upang sa wakas ipahayag na mayroon siyang pabor na hihilingin mula sa mga corporeal, at agad naman silang naging alerto upang marinig ang kanyang mga utos. Hanggat hindi ito pisikal na pagsasanay, handa ang mga tanga na ito na gawin ang kahit ano. Dito na sinimulang sabihin ni Menjan ang mga katotohanan tungkol sa mababang uri ng kawalang katarungan, kung saan kung ang isang hunter ay mas mababa kaysa private first class, hindi siya maaaring gumamit ng alinman sa mga pasilidad ng pagsasanay o ng PC room upang maglaro. Noong una, naguguluhan ang dalawang corporeal, ngunit nang pinalawak ng ating bida na ang sino mang mas mababa sa sergeant ay hindi man lang pinapayagan na gumamit ng smartphone, at ang listahan ay patuloy na humaba. Pagkatapos marinig ang kanyang mga reklamo ng ilang sandali, tumayo ang mga sugarol. Mayroon silang pinakamatibay na ekspresyon na makikita mo, at ganap nilang naintindihan na ang ganitong uri ng diskriminasyon at kawalang katarungan sa panahon ngayon ay napakabarbariko. Kaya, kahit na wala silang pakialam, pareho nilang naintindihan ang kanilang tungkulin at nagkatinginan na kailangan nilang magtulungan upang tanggalin ang mga patakarang ito. Iyon ang eksaktong gusto ng ating bida para sa kanila, ngunit binalaan niya sila na huwag magmalabi sa kanilang mga aksyon. Sinabi niya na susubukan niyang kumbansihin ang iba pang mga sergeant na tanggalin ang ilang walang silbing regulasyon, ngunit iiwan niya ang natitira sa magkasamang corporeal. Siyempre, agad na tinanggap ang kanyang mga utos ng mga naipit na sugarol, na wala ng ibang gusto kundi makalabas ng silid kung tapos na ang mga detalye. May maliit na tawa at buntong hininga, iniwagayway ng ating bida ang kanyang kamay at pinayagan silang umalis. Si Ponytail at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang tumakbo palabas ng silid ng kasing bilis nila, at si Guangshek ay sa wakas nagkamalay sa parehong oras. Sinubukan niyang sumunod sa dalawa gamit ang kanyang nanginginig na katawan, ngunit agad siyang pinigilan muli ni Menjan. Halos natatakot para sa kanyang buhay, dahan-dahan siyang bumaling upang kilalanin ang tawag ng kanyang sergeant, ngunit sa puntong ito, halos hindi na niya maituwid ang kanyang paningin sa isang direksyon. At para magdagdag pa sa kanyang pagdurusa, inihayag ni Menjan na nagkaroon ng reshuffle ng mga tauhan, at si Guangshek ay inilagay sa ilalim ng kanyang squad mula ngayon. Mula ngayon at magpakailanman, ang kawawang corporeal ay mapipilitang magsanay kasama ang ating bida na parang nakabitin ang kanyang buhay sa isang hibla, at wala siyang magagawa kundi umiyak at tanggapin ang kanyang kapalaran. Bagamat naaawa ako sa kanya, sigurado akong magiging matatag siyang kasamahan ng ating bida sa hinaharap. Susunod, lilipat tayo ng oras upang makarating sa susunod na kaganapan. Ngunit una, maglaan tayo ng sandali upang malaman ang tungkol sa isang partikular na halimaw. Ang madulas na nilalang na ito ay tinatawag na snake mine, at ito ay isang ahas na halimaw na karaniwang naninirahan sa ilalim ng lupa. Madalas silang matagpuan sa malalaking grupo o kolonya, at hindi katulad ng karamihan sa mga ahas sa lupa, ang mga halimaw na ito ay hindi makamandag. Bukod sa kanilang apat na berdeng mata, ang kanilang pinakakilalang katangian ay ang dalawang ulong rattle sa kanilang mga buntot. Kapag napatay ang mga ahas na ito, sila ay sumasabog sa maliit ngunit nakamamatay na radius. Kaya't kailangan mong putulin muna ang kanilang mga buntot dahil ang rattle ay nagsisilbing detonator sa pagsabog.
Ngayon, ang mga ahas na ito ay nagpapahirap sa sakit matapos maputol ang kanilang mga buntot, at ang mga may sala ay walang iba kundi ang ating paboritong hunter Platon. Upang maiwasan ang isang sunod-sunod na pagsabog mula sa mga nilalang na ito, ang komandante ng Platon at ang kanyang mga tauhan ay dahan-daang pinuputol ang mga buntot upang malinis ang dungeon na ito. Karaniwan, isang maliit na grupo ng mga bihasang hunter ang ipinapadala upang harapin ang ahas na halimaw, ngunit tila iba ang sitwasyon ngayon. Bago pa man makapag-react si Sergeant Lee, isang mind snake ang tumalon sa ere at nagtangkang tuklawin ang kanyang leeg. Sinubukan niyang harangan ang kanyang mukha gamit ang kanyang braso, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang mawala ang banta. Nakita mo, may isang taong nakahawak sa buntot ng ahas, at ito ang pumihil sa halimaw na maabot si Sergeant. Ang nakahuli ay walang iba kundi ang ating bida, si Kim Min-jun, at ang bag na puno ng mga mind snake sa kanyang likod ay nagpapakita sa atin kung bakit walang gaanong nababahala tungkol sa mga nilalang. Pagkatapos ng lahat, nahuli na ng lalaking ito ang karamihan sa mga ahas noong siya'y naka-duty, at sanay na siya upang malinis ang buong dungeon na ito nang mag-isa nang hindi pinaputok ang ni isang ahas. Sa kanyang tulong, tiyak na makakahinga ng maluwag ang komandante at ang iba pa. Mukhang sa oras na ipinakita tayo sa aksyon, malaki na ang progreso ng Platon sa dungeon, at ngayon iniutos ng komandante ang lahat na magpahinga ng 10 minuto. Ang mga sundalo ay nagsimulang magpahinga sa lilim ng mga kumakaluskos na puno matapos linisin ang lupa, at naging abala ang komandante sa pagplano ng ruta kasama si Kim Min-jun. Si Sergeant Lee naman ay abala sa pag-inspeksyon ng kanyang armas para sa susunod na labanan, habang tuwang-tuwa si Min-jun na nakakuha siya ng isa pang kasanayan. Ang kasanayang ito ay tinatawag na Agility Boost, at sa kasalukuyang antas nito, pinapataas nito ang stat ng agility ng ating bida ng 5. Bagaman mas gusto sana ng ating bida na makakuha ng isang eksklusibong kasanayan, kahit na ang Agility Boost ay sapat na upang gawing sulit ang paglalakbay na ito para sa kanya. Habang ini-inspeksyon niya ang kanyang status, biglang nagsalita ang kanyang pamilyar na uwak gamit ang telepathy, na agad nag-alerto kay Min-jun. Sinabi ng uwak na na-detect niya ang presensya ng ilang demonyo sa lugar, at nakita niya ang uwak na ito sa medyo malaking bilang. Mahalagang impormasyon ito, kaya't tiningnan muna ng ating bida ang paligid upang masigurong ligtas bago patalakayin ito ng mas malalim. Ipinahayag niya ang kanyang matinding tuwa sa balita, at tinanong ang uwak tungkol sa kinaroroonan nito. Ang eksena ay biglang nagbago sa perspektibo ni Lee Bonggo, na nakatayo sa distansyang sapat para ma-electrocute sa isang poste sa harap ng isang bahay. Pagkatapos ng isang hindi kinakailangang dramatikong paghinto, sinabi ng uwak na kasalukuyan siyang nasa sinaunang metropolitanong lungsod. Ilang araw makalipas, sa isang katapusan ng linggo, makikita natin ang parehong bahay na inoobserbahan ni Bonggo, ngunit ngayon ay gabi na. Ang ating bida ay maingat na nakatayo sa tabi ng isang poste habang nakasuot ng jacket, at habang bumababa ang uwak upang lumapag sa kanyang balikat, tinanong niya ang kanyang alagad tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ayon sa utos ng kanyang amo, kinumpirma ni Bonggo na hindi siya kumilos at nagmatsyag lang mula sa malayo. Gayunpaman, dahil hindi niya nadama ang presensya ng isang halimaw, malamang na ang demonyong enerhiya ay bunga ng isang dungeon. Tinanong ni Min-jun kung ilan ang tao sa loob ng bahay, at sinabi ng uwak na walang nakitang tao sa gusali hanggang kahapon. Ngayon, isang tao lamang ang kinumpirmang nakatira sa bahay na siyang kasalukuyang nandyan. Ayon sa uwak, mas magiging madali sana ang pagsalakay kung pumunta si Min-jun noong nakaraang araw. Ngunit nagtawanan ng ating bida sa mungkahi dahil mahirap na nga para sa kanya makakuha ng pahintulot para manatili sa labas ng kanyang kampo ng magdamag. Gayunpaman, naghanda siya sa pamamagitan ng pagsusuot ng kanyang maskara, ngunit ayaw niyang ituring ito bilang pagsalakay. Pagkatapos ng lahat, pupunta lang siya sa loob ng bahay upang alisin ang ilang napakadelikadong bagay. Bagaman tila may loika ito, maliwanag pa rin itong krimen, kaya binalaan ni Min-jun ang kanyang pamilyar na uwak na huwag magpapahuli. Pagkatapos ng sinabi, ipinakita ang paa ng ating bida sa isang gilid ng bintana, at makikita natin na pumasok na siya sa bahay sa pamamagitan ng bukas na bintana. Matapos maingat na lumiko patungo sa sala, mukhang nakita na ng ating bida ang bagay na nagdala sa kanya roon. Isang piraso ng lilang kristal ang nakapatong sa ibabaw ng kabinet ng TV, at tila ito ang bagay na naglalabas ng lahat ng demonyong enerhiya. Lumapit si Min-jun sa bagay ng maingat, ngunit kahit naramdam ang demonyong enerhiya nito, hindi naman ito tila nakakasama sa katawan. Habang papalapit pa siya sa kristal, halos maramdaman ng ating bida na parang pinino ang enerhiya nito. Bago niya ito mahawakan, isang boses ang nagmula sa likod upang sabihing huwag siyang gagalaw.
Nakita natin ang pamilyar na figure ng isang babaeng sundalo na may asul na buhok, at naramdaman ni Minjun na nahuli siya sa akto. Tulad ng inaasahan mo, ang boses ay walang iba kundi ang ating paboritong Sun Yun-so, na suot ang maluwag niyang night dress. Tila ito ang kanyang tahanan, at muli na naman silang magkikita ng ating bida sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Ngunit bakit kaya may kristal na puno ng demonyong enerhiya ang babaeng ito sa kanyang bahay? At nagpaalam din kaya siya sa kanyang kampo upang manatili ng magdamag. Higit sa lahat, haharapin kaya ng ating bida ang babaeng ito ukol dito, o tatakas na lang siya habang hindi pa siya nakikilala ng dalaga. Abangan sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood.